Sa ilalim ng malamig na langit ng New York, isang maliit na Pilipina ang naglalakad papasok sa isang sikat ngunit abalang restaurant. Si Lisa de la Cruz, 27 taong gulang, tumbong Cavite at ngayon ay isang working student sa Amerika. Bitbit niya ang pangarap na makaahon sa hirap at matulungan ang pamilya sa Pilipinas. Magandang umaga, Lisa. Bati ni Ana, kapwa niya waitress, habang nagsusuot ng apron si Lisa. Hi, Ana. Ready na naman sa isang buong araw ng trabaho, sagot ni Lisa, sabay ngiti kahit ramdam na ramdam niya ang pagod. Mula umaga hanggang gabi, hindi nagpapahinga si Lisa. Umuuwi siya ng alas 11 ng gabi, tapos gigising ng alas 5 para mag-aral bago pumasok. Kahit mahirap, hindi siya nagrereklamo. Lagi niyang sinasabi sa sarili, para to kay nanay, para kay tatay, at para kina Carlo at Mika. Bilang working student, nag-aaral siya ng caregiving. Pangarap niyang maging certified caregiver para makahanap ng mas magandang trabaho. Pero sa ngayon, waitress muna sa Bellows Fine Dining. Isang araw, may pumasok na matandang Amerikano na laging pamilyar ang ngiti. Siya si Mr. Henry Bennett, isang regular customer na palaging nag-o-order ng parehong pagkain, steak at mashed potatoes, kasama ang iced tea. Good afternoon, Mr. Henry. Steak and mashed potatoes, right? Sabi ni Lisa. Sabay kindat. You know me so well, young lady, sagot ni Henry, sabay ngiti. Palaging kasama ni Henry ang baston niya at napansin ni Lisa na madalas nang nanginginig ang mga kamay nito. Kaya kahit busy, palihim siyang nagbibigay ng extra napkin o tinutulungan si Henry sa paglagay ng upuan. Lisa, bakit ba sobrang bait mo dyan kay Henry? Hindi naman yan nagtitip ng malaki. Sabat ni Carla, ang manager, na kilalang mahigpit at palaban. Ngumitilan si Lisa. Wala naman sa tip yon, Carla. Mabait kasi siya. Pero sa totoo lang, hindi alam ni Lisa na si Henry pala ay isang bilyonaryo na piniling mamuhay ng simple para takasan ang gulo ng corporate world. Sa mga panahong iyon, nagkaroon ng problema sa Pilipinas. Tumawag si nanay, umiiyak. Anak, hindi pa kami nakakabayad sa ospital ni tatay. Na-ospital siya kagabi, inatake sa puso. Tumulo ang luha ni Lisa habang kausap ang ina sa telepono. Nay, wag po kayong mag-alala. Magpapadala po ako ng pera. Bahala na po ako dito. Pero ang totoo, halos wala nang natira sa sahod ni Lisa. Puro pambayad sa renta, pagkain at tuition ang napupunta. Kaya kahit pagod na pagod, tinanggap niya ang extra shift na inaalok ng restaurant. Isang gabi, habang nagliligpit si Lisa ng mga plato, biglang tinapik siya ni Henry. Lisa, you look tired. Everything okay? Ngumiti si Lisa kahit namumugto ang mata. I'm okay, Mr. Henry. Just life, you know. Nagkibit balikat si Henry at iniabot ang isang $100 tip. For you. Take care of yourself. Mr. Henry, no, that's too much, tutol ni Lisa. Shh! You deserve it, kid, sabi ni Henry, sabay kindat. Habang lumilipas ang mga buwan, naging parte ng araw-araw na buhay ni Lisa si Henry. Kahit ibang customer, napapansin ang sipag at bait niya. Si Ana minsan nagbiro. Alam mo, Lisa, kung hindi lang tayo waitress dito, baka nagka-award ka na sa sipag. Mag-ipon muna tayo ng pangarap, Ana, sagot ni Lisa sabay tawa. Pero sa puso niya ramdam niyang mabigat ang bawat araw. Hindi madali ang magtrabaho habang nag-aaral at nagpapadala ng pera sa Pilipinas. Sa mga pagkakataong iyon, nagsimulang magbukas si Henry kay Lisa. You remind me of my late wife, sabi niya isang gabi. She was strong and kind like you. Salamat po, Mr. Henry. Napakabait niyo po, sagot ni Lisa. Habang palapit na ang Pasko, lalong naging abala ang restaurant. Dumami ang mga customers at naging stress si Lisa. Pero kahit ganun, hindi niya nakakalimutang tumawag kay nanay gabi-gabi para magbigay ng update. Anak, kumain ka ha,
Huwag puro trabaho, paalala ni nanay. Opo, Nay. Don't worry, okay lang ako rito. Sagot ni Liza kahit pinipigil ang pagluha. Sa loob ng restaurant, si Carla ay nagmamasid. Tss, 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 tss. Akala mo naman, prinsesa dito si Liza. Bulong niya sa isa pang staff. Hindi niya gusto si Liza dahil napapansin niyan halos lahat ng customer ay sa Pinay lumalapit. May selos at galit si Carla sa kanyang puso. Lalo na't si Henry ay laging hinahanap si Liza kapag dumadating. Isang gabi, pagod na pagod si Liza at gusto nang umuwi. Pero nang mag-aalis na siya ng apron, dumating si Henry, pawisan at nakangiti. Liza, dinner for one please. Hindi kayang tanggihan ni Liza ang matanda. Sure, Mr. Henry. Anything for you. Sa panahong ito, dahan-dahan nang nabubuo ang pundasyon ng tiwala sa pagitan ni Liza at Henry. Ang simpleng waitress na sa tingin ng iba ay walang mararating, ay hindi alam na ang pangarap niyang buhay ay unti-unti nang umiinog sa paraang hindi niya inaasahan. At sa bawat araw na lumilipas, tila lalong pinatitibay ng tadhana ang ugnayan nilang dalawa. Isang ugnayan na magdadala kay Liza sa pinakamalaking sorpresa ng kanyang buhay. Lumipas ang ilang linggo matapos ang Pasko at bumalik na naman ang normal na ingay sa Belos Fine Dining. Halos hindi makapaniwala si Liza na umabot na siya ng mahigit 2 taon sa Amerika. Mahirap, oo, pero sa bawat araw na lumilipas, nadadagdagan ng lakas ng loob niya. Isang malamig na gabi, abala si Liza sa pag-aasikaso ng mga customer. Halos hindi na siya makahinga sa dami ng order, pero pinipilit niyang ngumiti. Ana, ikaw na bahala sa table 7, ha? Sabi niya habang tumatakbo papuntang kusina. Ay Liza, hindi ka pa ba nakakapagpahinga? Kanina ka pang ikot ng ikot, tanong ni Ana, nag-aalalang tono. Okay lang Ana, kaya pa to. Ngiti ni Liza, kahit ang totoo, sumasakit na ang likod niya. Habang nasa kusina, napansin niyang may lumapit na homeless na lalaki sa may bintana ng restaurant. Namumutla, nanginginig, at mukhang ilang araw nang hindi kumakain. Hindi nagdalawang isip si Liza. Kumuha siya ng isang bag ng tinapay at mainit na sabam. Paglabas niya, tinawag siya ni Carla. Liza, anong ginagawa mo? Matalim ang boses nito. Babos, magbibigay lang ako ng pagkain sa labas. Hindi mo trabaho yan. At saka, alam mo bang bawal yan sa policy natin? Sigaw ni Carla, sabay tingin sa iba pang staff. Uulitin ko Liza, pag nahuli pa kitang nagbibigay ng libre, tanggal ka. Sorry po, Carla, hindi na po mauulit. Sagot ni Liza, nakayuko. Pero habang papalayo si Carla, dahan-dahan pa rin niyang iniabot ang pagkain sa lalaki, sabay kindat at bulong. Kumain ka na kuya, ha? Pagka-uwi niya ng gabing iyon, dumating ang tawag mula sa Pilipinas. Anak, si Carlo may lagnat, hindi na makapasok sa school. Sabi ni nanay, halatang naiiyak. Wala na rin kaming pambili ng damot. Napaupo si Liza sa gilid ng kama. Nay, magpadala po ako bukas. Mag-overtime po ako bukas. Huwag po kayong mag-alala. Pero alam niyang halos wala na siyang natitirang pera. Hindi siya pwedeng mawala ng trabaho. Kinabukasan, kahit puyat at pagod, pumasok pa rin si Liza. Good morning, Mr. Henry. Bati niya, bit-bit ang tray ng breakfast ni Henry. Liza, you look pale, sabi ni Henry, puno ng pag-aalala. Are you sleeping at all? Ngumiti si Liza. I'm okay, Mr. Henry. Konti na lang makakaraos din. Sa buong araw na iyon, sunod-sunod ang mga aberya. May tumapong alak sa isang table, may nagreklamo sa undercooked na steak, at may customer na nag-walk out dahil sa tagal ng order. At guess what? Sino ang sinisi ni Carla? Si Liza. Liza, you're slipping. Hindi ka na ba marunong mag-multitask? Singal ni Carla. Kapag ganyan ka palagi, pasensyahan tayo. Sa mga mata ni Liza, halos maglaho ang kinam ng Amerika. Noon, pakala niya, ang Amerika ay lupa ng mga pangarap. Pero ngayong nandito na siya, para bang lupa rin ito ng walang tigil na pagod, luha at lungkot. Isang gabi, umupo siya sa harap ni Henry. Mr. Henry, paano niyo po kinaya ang buhay ninyo dati? Nagkibit balikat si Henry.
I built a company from scratch, Lisa. Alam mo kung bakit? Not because I'm the smartest man in the room, but because I had grit. You have that too. Natigilan si Liza. Grit? Yup, you keep going even when you want to quit. Mula noon, naging routine na ni Liza na makipagkwentuhan kay Henry. Dito niya unti-unting nalaman na may asawa si Henry na may Alzheimer's at madalas niyang naiisip kung paano tumanda ng may halaga. Sa mga simpleng pag-uusap nila, nagkakaroon ng liwanag ang madilim na araw ni Liza. Pero hindi pa tapos ang pangapagsubok. Minsan, habang busy sa kusina, nadulas si Liza at tumama ang tuhod sa sahig. Hindi niya pinansin ang sakit. Nagpatuloy siya sa pagtatrabaho. Nang gabing iyon, pauwi na siya, hinawakan siya ni Ana. Liza, magpahinga ka na, baka bumigay ka na. Ngumiti si Liza. Hindi pwede, Ana. Hindi pwedeng matalo ngayon. Ilang araw pa hang lumipas, tumawag ang may-ari ng restaurant mula sa corporate office. Nagulat si Liza nang tawadin siya ni Carla sa opisina. Liza, sabi ng owner, si Mr. James, we've been hearing a lot about you, both good and bad. Kinabahan si Liza. Sir, Relax, ngiti ni James. Your dedication is remarkable, but you need to follow protocol. Tumango si Liza. Nanginginig ang kamay. Opo sir, pasensya na po. Paglabas niya ng opisina, hindi pa ring nawala ang mga salita ni Carla. Mag-ingat ka Liza, isang maling galaw na lang, bulong nito, sabay sulyap ng matalim. Sa kabila ng lahat, nagpatuloy si Liza. Nagpadala siya ng kaunting pera sa Pilipinas, nakatapos ng isang module sa caregiving course, at patuloy na nakipagkaibigan kay Henry. Sa bawat gabi ng pagtulog, may tanong siyang paulit-ulit sa isip. Hanggang kailan ko kakayanin to? Pero sa puso niya, may mumunting boses na nagsasabing, kaya mo yan, Lisa. Para sa pamilya. Para sa pangarap. At sa bawat umaga, nagigising siya para sa panibagong laban. Alam niyang hindi pa tapos ang kwento niya. Dahil sa isang lugar na tila wala siyang kakampi, may isang matandang lalaking palihim na nanonood, nagmamasid, at unti-unting nagiging bahagi ng kanyang tadhana. Isang tadhana na magbabago ng buhay niya sa paraang ni hindi niya kailanmang inakalang posible. Nagbago ang ihip ng hangin kay Lisa matapos ang ilang linggo ng sunod-sunod na pagsubok. Hindi man agad nawala ang mga problema sa restaurant. Unti-unti naman niyan naramdaman ang kaunting ginhawa sa kanyang paligid. Naging mas palagay ang loob ng ilang mga customer sa kanya at si Ana, ang kanyang kaibigan sa trabaho, ay lalong naging kasangga niya sa bawat abalang araw. Isang gabi, habang nagsasara ng cash register, biglang lumapit si Henry sa counter. Lisa, can I ask you for a favor? Napataas ang kilay ni Lisa, pero ngumiti. Of course, Mr. Henry. Ano po yun? I need a caregiver on weekends. My wife, she's not well. Would you be interested? Napasinghap si Lisa. Hindi niya inaasahan yon. Mr. Henry, ako po? Baka po may mas qualified sa akin? Ngumiti lang si Henry. Ang mga mata nito ay puno ng kabaitan. I trust you, Lisa. You have a kind heart. That's more important than a certificate. Sa una, nag-alinlangan si Lisa. Paano na ang pag-aaral niya at ang trabaho sa restaurant? Pero naisip niyang malaking tulong yon para sa kanyang pamilya sa Pilipinas. Kaya, pagkatapos ng maikling pag-uusap kay Ana at ilang araw ng pag-iisip, pumayag siya. Simula noon, tuwing weekend, pupunta si Liza sa mansion ni Henry. Doon niya unang nakilala si Mrs. Eleanor Bennett, ang asawang may Alzheimer's. Si Eleanor, kahit may sakit, ay laging nakangiti kay Liza at madalas pa ngang tinatawag siyang Angel. Hindi nagtagal, naging malapit ang dalawa. Si Liza ang nagbubuhat sa kanya sa wheelchair, nag-aabot ng gamot at minsan nagkukwento pa ng buhay niya sa Pilipinas para aliwin si Eleanor. Isang araw, habang pinapalitan ni Liza ng kumot si Eleanor, pumasok si Henry sa kwarto. She likes you, Liza. Sabi niya, bahagyang namumula ang pisngi. You make her laugh again. Napangiti si Liza. She reminds me of my grandmother. Pagkaraan ng ilang linggo, unti-unti ring napansin ng ibang staff ng restaurant ang pag-angat ni Liza.
Madalas na siyang nire-request ng mga customer, lalo na tuwing dinner rush. Si Ana, tuwang-tuwa para sa kaibigan. Liza, iba na talaga aura mo ngayon. Nakangiti ka na kahit anong busy. Tumawa si Liza. Grabe ka, Ana. Pero totoo, parang ang gaan ng pakiramdam ko. Pero hindi natuwa si Carla. Habang nakikita niyang napapalapit si Henry kay Liza, lumalala ang selos niya. Mag-ingat ka, Liza. Bulong niya minsan habang naglalakad sa likod ng bar. Minsan ang swerte, mabilis ding mawala. Hindi ito pinansin ni Liza. Para sa kanya, trabaho lang ang lahat. At tapat siyang nagsisikap para sa pamilya niya. Lingid sa kaalaman niya, si Henry ay palihim na nagsasaliksik ng tungkol sa buhay niya. Nagulat si Henry nang malaman na si Liza pala ang nagpapadala ng halos lahat ng sahod sa Pilipinas para makapag-aral ang dalawang kapatid. Sa mansyon, nagpatuloy ang magandang samahan ni Liza at Eleanor. Isang gabi, habang nagpapakain si Liza kay Eleanor, napansin ni Henry na naiiyak si Liza. "Liza, are you okay?" Suminghot si Liza at ngumiti ng pilit. "Okay lang po, Mr. Henry. Nagpadala po kasi ako ng pera sa Pilipinas. Tapos nakita ko yung litrato ng mga kapatid ko. Ang laki na nila." Naglakad si Henry papunta sa kanya at dahan-dahang pinatong ang kamay sa balikat ni Liza. "You're doing a wonderful job. You should be proud of yourself." Kahit sandali, nakaramdam ng kakaibang lambing si Liza. Parang may bumabalot na init sa paligid niya. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, parang hindi na siya mag-isa. Samantala, sa restaurant, lumala ang tensyon kay Carla. Nagsimulang magkalat ito ng chismis. Alam niyo ba, baka kaya close si Liza kay Mr. Henry ay dahil gusto niya ng green card? Bulong niya sa ilang staff. "Carla, huwag ka ngang ganyan," sabat ni Ana minsan. Hindi mo alam yung pinagdadaanan ni Liza. Pero hindi napigilan ni Carla ang kanyang inggit. Palihim siyang nagpadala ng sulat sa corporate office na may reklamo laban kay Liza. Ayon sa liham, si Liza raw ay hindi profesional at nagbibigay ng special treatment sa ilang customer. Hindi alam ni Liza ang nagaganap sa likuran niya. Sa isip niya, sapat na ang maging tapat, mabait at masipag. Kaya nagulat siya isang araw nang tawagin siya ng may-ari ng restaurant. "Liza, come in," sabi ni Mr. James. "We received a complaint about you. We need to investigate." Nagulat si Liza. Nanginginig ang mga kamay habang hawak ang apron niya. "Si Sir, hindi ko po alam. Wala po akong ginagawang masama." "Relax," sabi ni James, medyo ngumiti. "We'll observe you. Just keep doing your best." Lumabas si Liza ng opisina na mabigat ang loob. Habang nasa labas siya, dumating si Henry. "Liza, are you okay?" tanong nito. Hawak ang braso niya. "Mr. Henry, I don't know. Parang ang bigat-bigat po ng mundo ngayon." Mahina niyang sabi. "Come over later. Let's have dinner together." Alok ni Henry. Nag-atubili si Liza pero pumayag. Nang gabing iyon, sa mansion, inihanda ni Henry ang isang simpleng hapunan para sa kanila at kay Eleanor. Tila naglaho ang bigat na nararamdaman ni Liza habang magkakasalo silang kumakain. Sa bawat linggong lumilipas, lalong tumitibay ang tiwala at samahan ni Liza at Henry. Ang dating waitress at simpleng customer, ngayon ay tila nagiging magkaibigan na, o marahil higit pa doon, isang ugnayan na magsisilbing susi sa mga darating pang pagbabago sa buhay ni Liza. Sa kabila ng mga pag-aalinlangan niya, alam niyang may kakaiba sa paraan ng pagtingin ni Henry sa kanya. Pero para kay Liza, ang mahalaga ngayon ay manatiling totoo sa sarili dahil alam niyang ang tunay na kayamanan sa buhay ay hindi pera, kundi ang tiwala at kabutihang loob na binubuo ng bawat araw. Sa paglipas ng mga buwan, hindi maiwasang mapansin ng mga tao sa restaurant ang kakaibang pag-aasikaso ni Mr. Henry kay Liza. Madalas ay naghihintay siya sa labas ng Bellows Fine Dining para ihatid si Liza pauwi pagkatapos ng shift. May mga pagkakataong nagpapadala pa ito ng bulaklak sa restaurant na nagiging dahilan ng bulungan at usapan sa mga kasamahan ni Liza. "Uy, Liza, grabe ka na ha.
May sutor kang Amerikano? Biro ni Ana, isang gabi, habang nag-aayos sila ng mga mesa bago magsara. Grabe ka, Ana. Hindi yan totoo, matanda na si Mr. Henry, depensa ni Liza, habang namumula ang pisngi. Ngunit sa puso niya, alam niyang may kakaibang lambing ang mga kilos ng matanda. Kahit kailan ay hindi siya naghangad ng ganoong atensyon. Pero hindi niya maitatangging tuwing kasama niya si Henry, para bang magaan ang kanyang pakiramdam. Samantala, sa kabilang dako, lalo namang nagngingit-ngit si Carla. Hindi niya matanggap na ang isang simpleng Pilipina na kagala ni Liza, na sa tingin niya'y walang karapatang mangarap ng mataas, ay biglang napalapit sa isang prominenteng customer tulad ni Henry. Pues Liza, tingnan natin kung hanggang saan ka tatagal. Bulong ni Carla sa sarili isang gabi habang nagbubuklat ng mga lumang resibo sa opisina. Dito nagsimulang magplano si Carla. Una, kinumbinsi niya ang ilang staff na magkwento ng masasamang bagay tungkol kay Liza. Tipong nagpapalibre umano ito sa mga kaibigan, nagtatago ng pagkain sa locker at nagbibigay ng libreng dessert sa ilang customer para makuha ang simpatya. Kahit walang katotohanan, pinakalat ni Carla ang mga chismis sa loob ng restaurant. Isang gabi, habang abala si Liza sa pagseserbisyo sa mga customer, tinawag siya ni Carla sa opisina. Liza, kailangan nating mag-usap. Malamig ang boses ni Carla. Nang pumasok si Liza sa opisina, nagulat siyang nandoon din si Mr. James, ang may-ari ng restaurant. Sa mesa, nakalatag ang ilang resibo, kasama ang mga report na isinulat ng ilang staff. Liza, panimula ni Mr. James. We received some serious complaints. It seems you've been giving away free items without authorization. Nandaki ang mata ni Liza. Sir, hindi po totoo yan. Wala po akong binibigay kahit ano. Nagbibigay lang po ako ng libreng tubig sa homeless, pero hindi po yun galing sa restaurant. Sarili ko pong bayad yun. Tahimik lang si Carla sa tabi, pero hindi maitago ang mapanuksong ngiti. Si Liza, bagaman nanginginig ang kamay, ay pinilit na panatilihin ang composure niya. I believe you, Liza. Malumanay na sabi ni Mr. James. But company policy is company policy. We will need to observe you closely for the next few weeks. Paglabas niya ng opisina, mabigat ang pakiramdam ni Liza. Hindi niya maiwasang mapaiyak habang naglalakad papunta sa locker room. Nahuli siya ni Ana na nagtatanggal ng apron na nangingilid ang luha. Liza, ano na naman yan? Tanong ni Ana. Nilalapitan siya. Hindi ko alam, Ana. Parang kahit anong gawin ko, mali pa rin sa paningin ni Carla. Sagot ni Liza, nanginginig ang boses. Minsan naiisip ko na lang, umuwi na sa Pilipinas. Hoy, huwag kang susuko, hindi ka nagpunta rito para lang basta-basta mag-give up. Pinilit ni Ana nang ngumiti. At saka, andyan si Mr. Henry, hindi kanya pababayaan. Pagkaalis sa restaurant, nagulat si Liza nang makitang naghihintay si Henry sa labas, hawak ang maliit na buke ng bulaklak. Liza, I heard what happened, sabi ni Henry. Come with me, let's have a break. Bagaman pagod at nalulungkot, sumama si Liza. Dinala siya ni Henry sa isang maliit na Italian cafe sa tabi ng ilog. Habang umiinom sila ng kape, hindi maiwasang ibuhos ni Liza ang nararamdaman niya. Mr. Henry, bakit ganito? Ginagawa ko naman lahat ng makakaya ko, pero parang palaging kulang, sabi ni Liza, pinipigil ang luha. Because people fear what they can't control, sagot ni Henry. But you are not meant to stay small, Liza. You are meant for something bigger. Napangiti si Liza kahit pa may luha sa kanyang mga mata. Salamat, Mr. Henry. Kahit kailan, hindi niyo po ako pinaramdam na maliit ako. Agbalik ni Liza sa trabaho, lalo siyang nagsumikap. Hindi siya nagreklamo, kahit binibigyan siya ng mga imposible at mahihirap na gawain. Nagbubukas siya ng restaurant sa umaga, nagsasara sa gabi, at nagpupunta pa rin sa mansion tuwing weekend. Hindi nagtagal, napansin ng mga customer at ibang staff ang kasipagan niya. Isang gabi lumapit si Mr. James sa kanya matapos magsara ang restaurant. Liza, I've been watching you,
Sabi nito, "You've proven yourself to be one of our best employees. I'm sorry about the investigation. I'll close the complaint." Napaluha si Liza sa saya. "Salamat po, sir. Maraming salamat po." Ngunit sa likod ng counter, lihim na nag-aalab sa galit si Carla. Hindi siya makapaniwala na hindi pa rin nasira si Liza at lalong hindi niya matanggap na palapit ng palapit si Henry sa dalaga. Sa kabilang banda, lalong lumalalim ang ugnayan ni Liza at Henry. Lingid sa kaalaman ni Liza, si Henry ay nagsimulang gumawa ng mga hakbang upang tiyakin ang kinabukasan niya. Nagsimula siyang magsaliksik ng paraan para tulungan si Liza sa kanyang mga pangarap. Pinag-aralan niya kung paano makakatulong sa pamilya nito sa Pilipinas. Kung paano maipapasok si Liza sa mas magandang caregiving program. At higit sa lahat, kung paano niya maipaparamdam dito ang tunay na halaga nito bilang tao, hindi lang bilang empleyado. Habang nakaupo si Liza sa veranda ng mansion isang gabi, tinanong niya si Henry, "Mr. Henry, bakit niyo po ako tinutulungan?" Mumiti si Henry, ang mga mata ay malungkot pero puno ng pag-asa. "Because you remind me of the woman I fell in love with many years ago. Strong, brave, and kind." Nag-init ang pisngi ni Liza. Hindi niya alam ang isasagot kaya ngumiti na lang siya at tumingin sa mga bituin. Sa gabing iyon, naramdaman niya ang kauna-unahang kapayapaan sa kanyang puso matapos ang napakaraming taon ng paghihirap. Pero sa sulok ng mundo nila, may isang taong nagbabalak pa rin ng mas malala. Si Carla nagdedesisyon na, "Hindi ako papayag na mawalan ng laban kay Liza." At sa mga susunod na araw, mas titindi pa ang mga bagyong darating sa buhay ni Liza. Mga bagyong magpapatingkad sa kanyang tibay, tapang, at pagmamahal. Lumipas ang ilang linggo at kahit unti-unting bumabalik ang tiwala sa kanya sa restaurant, si Liza ay nananatiling maingat sa bawat kilos. Hindi pa rin siya makapaniwala na nalampasan niya ang mga akusasyon ni Carla, pero alam niyang hindi pa tapos ang laban. Sa tuwing nagsasara siya ng shift, nararamdaman niya ang malamig na sulyap ni Carla na parang may binabalak na naman. Isang gabi, matapos ihatid ni Henry si Liza pauwi, nagtanong ang matanda habang nakaupo sila sa loob ng kotse. "Liza, have you ever thought of doing something bigger with your life?" Napatingin si Liza, napangiti. "Bigger, Mr. Henry? Hindi ko po alam. Ang totoo po, simple lang ang pangarap ko. Basta makapagpatapos ng pag-aaral sina Carlo at Mika sa Pilipinas, masaya na ako." Tumango si Henry, pero may lungkot sa mga mata niya. "You know, I wasn't always rich. I worked hard too. I know what it's like to struggle." Nagulat si Liza. "Talaga po? Akala ko po pinanganak na kayong mayaman." Tumawa si Henry. No. I built my empire from scratch. That's why I know how rare you are, Liza. Your kindness, your strength, it's not common." Habang nag-uusap sila, hindi maiwasan ni Liza ang mapangiti. Hindi lang dahil sa mga papuri ni Henry, kundi dahil ramdam niya ang sinseridad nito. Ngunit lingin sa kaalaman ni Liza, mas malalim pa ang misteryo sa likod ni Henry kaysa sa inaakala niya. Kinabukasan sa restaurant, dumaping ang isang babae na nakaterno at may hawak na leather folder. Lumapit siya kay Carla. "Good morning. I'm Emily Walsh, private investigator. I need to speak with Mr. Henry Bennett." Napangat ang kilay ni Carla. "Private investigator? Bakit?" "I'm sorry, ma'am. Confidential. But we've been tracking him for weeks." Biglang napuno ng intriga ang isip ni Carla. Naisip niya, anong sikreto meron si Henry? Baka ito na ang pagkakataon kong masira si Liza. Habang abala si Carla sa kanyang plano, si Liza naman ay nakatuon sa pag-aalaga kay Eleanor sa mansion. Napansin niya na tila lalong humihina ang kalagayan nito. "Mrs. Eleanor, kumain po kayo, oh?" Pilit ni Liza habang inaabot ang kutsara. Napatingin si Eleanor kay Liza at marahang hinawakan ang kamay nito. You are an angel." Bulong nito bago pumikit at nakatulog. Hindi alam ni Liza kung bakit, pero napaluha siya. Hindi dahil sa awa, kundi dahil sa sobrang pagmamahal na naramdaman niya para sa mag-asawang Bennett. Habang naghuhugas siya ng mga pinggan, lumapit si Henry.
She trusts you more than anyone, Liza. You have no idea how much that means to me. Nabuntong hininga si Liza. Mr. Henry, kayo po? Sino po ang pinagkakatiwalaan ninyo? Saglit na natahimik si Henry. You, mahina niyang sabi. Nag-init ang pisngi ni Liza at pinilit niyang tumawa. Naku, baka po mabiro pa tayo niyan, pero sa kanyang puso, may kakaibang kirot at kilig na hindi niya maipaliwanag. Samantala, sa restaurant, hindi pa rin tumitigil si Carla. Lihim siyang nag-ipon ng mga larawan at video clip na nagpapakita kay Liza at Henry na magkasama. Habang hinahatid siya pauwi, kumakain sa labas at nagkukwentuhan sa isang cafe. Nagpadala siya ng email kay Emily Walsh, ang private investigator. Emily, may maitutulong ako. Meet me. Carla. Hindi nagtagal, nagkita sila sa isang coffee shop. Miss Carla, ano po bang meron kayo? Tanong ni Emily. I have evidence. That woman, Liza, she's after Henry's money. Mumiti si Emily, pero malamig. Salamat po, pero mas marami pa kaming alam kaysa sa inaafala ninyo. Sabay alis nito, hindi na naghintay pa ng sagot ni Carla. Isang gabi, habang nag-aayos ng kama para kay Eleanor, pinatawag si Liza ni Henry sa study room. Nakita niya itong nakauko, nakatalikod, hawak ang isang lumang litrato. Liza, I need to tell you something important. Umupo si Liza sa katapat na silya, kinakabahan. Ano po yon, Mr. Henry? Huminga ng malalim si Henry. My name is Henry Bennett. I own Bennett Enterprises, a multi-billion-dollar corporation. I came here to this little town to get away from it all. But I didn't expect to meet you. Napatayo si Liza na gulat. Bilyonaryo po kayo? Tumango si Henry. Kita ang lungkot sa mga mata. I wanted a normal life, Liza. And you reminded me of the life I wanted. A life with meaning. Hindi alam ni Liza kung ano ang mararamdaman. Naalala niya lahat ng sandali nila. Ang mga simpleng kwentuhan, ang mga tawa, ang mga luhang ibinahagi niya rito. Hindi siya makapaniwala na ang matandang mabait na naging kaibigan niya ay isa palang kilalang bilyonaryo. Nagpatuloy si Henry. I never told you because I wanted to see if you would treat me differently if you knew. But you didn't. You were just you. Namumugto ang mata ni Liza. Mr. Henry, wala po akong pakialam sa pera ninyo. Kaibigan ko po kayo. Mahalaga po kayo sa akin. At sa unang pagkakataon, hinawakan niya ang kamay nito at doon niya naramdaman ang bigat ng mga pinagdadaanan ng matanda. Ngunit sa labas ng mansion, hindi alam ni Liza na may paparating na panganib. Si Emily, ang private investigator, ay nakatanggap ng tawag mula sa mga legal advisor ni Henry at kasama na rito ang mga tagapagmana ng kayamanan. Nadalit na galit sa nalaman nilang may bagong babae sa buhay ni Henry. At si Carla, hindi pa tapos ang kanyang misyon. Sa isip niya, ito na ang sandali para itumba si Liza, gamit ang mga natitira niyang alas. Habang naglalakad pa uwi isang gabi, tumigil si Liza at tumingin sa langit. Huminga siya ng malalim, pinipilit intindihin ang lahat ng nangyayari. Sino ba siya para kay Henry? Ano ba ang kahulugan ng lahat ng ito? Ngunit bago pa siya tuluyang lamunin ng pagdududa, may dumating na mensahe sa cellphone niya. See you tomorrow, Angel. H. Napangiti si Liza kahit may luha sa mga mata. Alam niyang sa kabila ng mga sikreto, ng mga banta, at ng mga chismis, may isang taong naniniwala sa kanya. At para kay Liza, sapat na iyon para lumaban at magpatuloy. Mabilis na lumipas ang mga araw sa Bellows Fine Dining. At bagaman unti-unting nabubuo ang tiwala ni Liza kay Henry, sa likod nito ay mas lumalala ang tensyon sa restaurant. Si Carla, na halos mapuno na ng galit at inggit, ay may bagong plano. Isang plano na magpapabagsak hindi lang sa reputasyon ni Liza, kundi pati sa trabaho at pangarap nito. Isang Biyernes ng gabi, ang restaurant ay puno ng mga kliyenteng mayayaman at sikat. Kasama sa mga naroon ay sina Emily Walsh, ang private investigator at ilang business partners ni Henry na gustong suriin kung ano na ang lagay ni Henry sa maliit na bayan.
Hindi alam ni Lisa na halos lahat ng kilos niya ay minamasdan ng mga mata na handang husgahan siya. Pagkapasok ni Lisa sa kusina, sinalubong siya ni Carla na tila abala sa pag-organisa ng mga order. Lisa, ikaw ang bahala sa VIP table mamaya. Siguraduhin mo walang sablay, utos ni Carla. May bahid ng ngiti na tila mapanlin lang. Opo ma'am, sagot ni Lisa, kahit ramdam niya ang kaba. Sa VIP table na iyon nakaupo si Henry kasama ang ilang kasosyo. Habang naglalakad si Lisa papunta roon, biglang nadulas siya sa sahig na may naapong wine. Ang tray na bitbit niya ay bumulusok sa sahig, nagkalat ang mga baso at plato. Nagulat ang buong restaurant. Oh my God! Ano ba yan, Liza? Sigaw ni Carla, na tila ba kanina pa nag-aabang ng pagkakamali. Sorry po, nanginginig na sabi ni Liza habang nagmamadaling pinulot ang mga baso. Kitang-kita niya sa gilid na mata ang mga taong nakatingin. Ang iba ay pabulong na nagtatawanan. Nagmadaling lumapit si Henry. It's okay, Liza. Calm down, bulong nito. Pero bago pa siya makatulong, pinigilan siya ni Carla. Sir, pasensya na po. Kami na po ang bahala rito. Sabi ni Carla, sabay hila kay Liza palayo. Sa kusina, hinarap ni Carla si Liza. Anong sabi ko sa'yo? VIP yan, tapos ganito ang gagawin mo? Hindi ka pa ba marunong matuto? Hindi na nakapagsalita si Liza. Pinigil niya ang luha habang tinatanggal ang apron. I'll fix this, mahina niyang sabi. Ngunit hindi pa doon nagtatapos ang pamungot ng gabing yon. Habang nagpapatuloy ang gabi, biglang may dumating na health inspector na tila walang paabiso. May anonymous complaint daw na may expired na ingredients sa kitchen. Lahat ay nagulat. Si Carla, kunwari, nagulat din, pero sa loob-loob niya ay tuwang-tuwa siya. Liza, ikaw ang nag-inventory kanina, di ba? Singhal ni Carla habang minamasdan ng inspektor ang kusina. Opo, pero ni-review ko naman po ang expiration dates. Depensa ni Liza. Habang tinitingnan ng inspektor ang mga gamit, may nakita itong 2 bote ng sauce na expired na. Napasinghap si Liza, hindi makapaniwala. Alam niyang tiningnan niya ang lahat bago mag-umpisa ang shift. Hindi niya alam na si Carla pala ang palihim na naglagay ng mga boteng iyon kanina pa, bilang bahagi ng plano. Miss Dela Cruz, ikaw ba ang kitchen supervisor ngayong gabi? Tanong ng inspector. Hindi po, pero ako po ang nag-inventory kaninang umaga. Kinakabahang sagot ni Liza. Tiningnan siya ng inspector, naglagay ng notes sa clipboard at sabay sabing, well, we'll have to report this to the management. Bagsak ang balikat ni Liza. Hindi na niya napigilan ang pagtulo ng mga luha sa mga mata niya. Lumapit si Ana at niyakap siya. Liza, hindi mo kasalanan to, bulong ni Ana. Pero sa isip ni Liza, parang kumuho na ang lahat. Dahilan sa simpleng pagkakamali na hindi niya ginawa, napahira ng pangalan niya. Sa mga sumunod na oras, pinauwi muna siya ng management habang iniimbestigahan ang insidente. Sa mansyon ng mga Bennett, sabik na hinihintay ni Henry si Liza. Ngunit ilang oras na ang lumipas, wala pa rin ito. Nag-aalala na siya, kaya tinawagan niya si Ana. Ana, have you seen Liza? She's not answering her phone. Mr. Henry, umuwi na po si Liza. Hindi po maganda ang nangyari kanina. Pinauwi po siya. May inspeksyon kasi. Nagulat si Henry. I'll talk to her. Hindi na siya nagdalawang isip. Nagpunta siya agad sa apartment ni Liza. Nang makarating si Henry. Mr. Henry, bulong ni Liza. Ang sakit po. Ginawa ko naman lahat. Pero bakit ganito? Hinawakan ni Henry ang kamay niya. Liza, listen to me. This is not the end. You are strong, you are kind, and I will help you through this. Napatingin si Liza kay Henry. Nang hihina, pero sa kaibuturan ng puso niya, nagsimulang mabuhay ang kaunting pag-asa. Alam niyang hindi pa siya tapos. May laban pa siya. Samantala, sa kabilang bahagi ng lungsod, nakangiti si Carla sa harap ng salamin habang iniinom ang alak. Tingnan natin, Liza. Bulong niya, tingnan natin kung hanggang saan naabot ang tiyaga mo. Ngunit hindi alam ni Carla na ang plano niyang pagbagsak kay Liza ay magsisimula pa lang ng isang kwentong magpapabago sa kanilang lahat. Dahil hindi lang basta waitress si Liza. Isa siyang inspirasyon at malapit nang magising ang leon sa loob niya. Makalipas ang ilang araw mula sa sakunang naganap sa restaurant,
Nananatiling tahimik si Lisa sa kanyang maliit na apartment. Hindi niya alam kung saan magsisimula muli. Hindi niya alam kung paano haharapin ang mga kasamahan, lalo na si Carla, kapag bumalik siya sa trabaho. Ngunit sa gitna ng kalungkutan, naroon pa rin si Henry, palaging handang dumamay. Isang hapon, may kumatok sa pintuan niya. "Liza, it's me," sigaw ni Henry mula sa labas. Pagbukas ni Lisa ng pinto, nabigla siya. Bitbit ni Henry ang isang bukay ng lilis, paboritong bulaklak ng yumaong asawa niya, at may dala pang take-out na pagkain. "You need to eat," sabi nito, sabay kindat. Napasulyap si Lisa sa mga mata ni Henry. "Mr. Henry, hindi ko po alam kung ano pong sasabihin ko. Salamat po, pero hindi niyo na po kailangang gawin to." Ngumiti si Henry. "I want to." Habang kumakain sila ng hapunan sa maliit na mesa ng apartment ni Liza, nagsimulang lumuwad ang damdamin ng dalaga. Unti-unti niyang naikwento ang kabataan niya sa Pilipinas, ang hirap ng buhay, ang mga sakripisyo ng magulang, at ang mga pangarap niyang hindi pa rin niya binipitawan. Si Henry naman ay nagbahagi ng kanyang sariling nakaraan, kung paano siya nagsimula bilang janitor sa isang kumpanya hanggang sa naitayo niya ang sarili niyang imperyo. "I think we're not so different, you and I," sabi ni Henry. Initigan si Lisa. "You know what struggle means, and that's beautiful." Napayuko si Lisa, nahihiyang ngumiti. "Hindi ko po alam kung matatawag yung beautiful, Mr. Henry. Minsan po parang gusto ko nang sumuko." Lumapit si Henry at marahang hinawakan ang kamay niya. "But you didn't." Sa gabing iyon, sa simpleng hapunan, nagsimulang umusbong ang isang damdaming higit pa sa pagkakaibigan. Ramdam ni Liza ang kabutihang loob ni Henry, at ramdam ni Henry ang liwanag ni Liza sa kabila ng mga unos na pinagdagaanan nito. Kinabukasan, muling nagtungo si Liza sa mansion para alagaan si Eleanor. Nagulat siya ng pagdating niya. Si Henry mismo ang nagbukas ang pinto. May kakaibang kislap sa mga mata nito. Para bang may pinaplano. "Liza, I have a surprise for you," sabi ni Henry, sabay bitiw ng makahulugang ngiti. Pagpasok ni Liza sa sala, nakita niyang may maliit na piano sa gilid. "We're going to have music today," sabi ni Henry. "I want you to play." "Naku po, Mr. Henry, hindi po ako marunong," sagot ni Liza, namumula. "Then we'll learn together," sagot ni Henry, sabay upo sa tabi ng piano. Tumawa si Eleanor sa kanyang wheelchair. Inuturo-turo si Liza na tila ba sinasabing, "Subukan mo lang." Sa gabing iyon, tawa ng tawa ang tatlo. Si Liza, nagpe-play ng mga maling nota. Si Henry, nagkakamali sa pagdugtong ng mga chords. At si Eleanor, walang tigil sa paghagikhik. Pagkatapos ng session, habang inaabot ni Liza ang gamot ni Eleanor, biglang napatingin si Eleanor sa kanya at marahang hinawakan ang pisngi niya. "Angel," bulong nito, sabay ngiti. Napaluha si Liza. Hindi niya inakalang makakahanap siya ng pangalawang pamilya sa Amerika. Habang naglalakad pa uwi, nagulat si Liza nang biglang sumabay si Henry sa kanya. "I wanted to walk you home," sabi nito. "Hindi po kaya napapagod, Mr. Henry?" Biro ni Liza. "I'm old but I'm not that old," tawa ni Henry. "Besides, I want to spend time with you." Napahinto si Liza. Nagulat sa sinabi nito. "Mr. Henry," mahina niyang sabi. "Liza?" Seryoso na ang tono ni Henry. "I don't know how to say this without scaring you, but you make me feel alive again." Saglit na katahimikan. Tanging ang malamig na hangin ng gabi at ang mahinang tunog ng mga dahong nahuhulog ang maririnig. "Mr. Henry, kayo po ang tumulong sa akin na hindi sumuko," bulong ni Liza, pinipigilang mapaluha. "Salamat po," ngumiti si Henry. "One step at a time, okay? No pressure." Samantala, sa kabilang dako, si Carla ay hindi pa rin tumitigil. Muling nagtipon ng ebidensya, umasa siyang mahuhuli si Liza sa maling galaw. Ngunit hindi niya alam,
Lumalakas ang tiwala ng may-ari ng restaurant kay Liza. Si Mr. James mismo ay nagsimulang makipag-ugnayan kay Henry matapos malaman ang tunay nitong pagkatao. "I hear a lot about you, Mr. Bennett." Biro ni Mr. James isang gabi sa restaurant. "And I hear Liza's quite the superstar." "Superstar indeed," sagot ni Henry. Tumingin kay Liza na abala sa pag-serve ng pagkain. Dumating ang araw ng off ni Liza at niyaya siya ni Henry sa isang botanical garden sa labas ng bayan. Doon, habang naglalakad sa gitna ng mga bulaklak, dahan-dahang nagbukas si Henry ng mas personal na kwento. "My wife Eleanor, we were married for 40 years. But the last few years, she started slipping away. Alzheimer's is cruel, Liza. But you brought her back, even just for a while." Tahimik si Liza, nakikinig. Ramdam niya ang bigat ng pinagdadaanan ni Henry. "I never thought I could care about anyone again." Dagdag ni Henry, tumingin kay Liza. "But here you are." Hindi alam ni Liza kung ano ang isasagot. Mumiti na lang siya at tinapik ang braso ni Henry. "Tara na po, Mr. Henry. Baka po mapagod kayo." Ngunit sa loob ng puso niya, unti-unti na niyang nararamdaman ang isang bagay na matagal niyang itinanggi. Isang damdamin na hindi lang utang na loob, hindi lang respeto, kundi pagmamahal. Sa mga susunod na linggo, unti-unting nagbago ang ihip ng hangin sa buhay ni Liza. Ang dating waitress na pinagmamasdan lang ng lahat ay unti-unti nang nagiging inspirasyon. Ang kanilang simpleng kwento ay nagsisimulan ng umusbong bilang isang romansa na hindi lang ikinagugulat ng bayan, kundi magbabago rin ang buhay ni Liza magpakailanman. Habang lalong umiinit ang espesyal na ugnayan ni Liza at Henry, lalong nag-aalab sa galit si Carla. Hindi siya makapaniwala na ang dating mahiyain at simpleng waitress ay ngayon tila naging bituin ng restaurant. Pinupuri ng mga customer, minamahal ng staff, at higit sa lahat, labis na pinahahalagahan ng pinakamalaking VIP nilang si Henry Bennett. "Hindi ako papayag," bulong ni Carla sa sarili, habang pinagmamasdan si Liza na nag-aasikaso ng customer. "Hindi ko hahayaang agawin niya ang spotlight sa akin." Isang gabi, pagkatapos ng closing shift, tinawag ni Carla si Ana sa opisina. "Ana, may kailangan akong sabihin sa'yo," simula ni Carla. Kunwari seryoso. "Hindi ba napapansin mo? Si Liza, sobrang lapit kay Mr. Henry. Sa tingin mo ba totoo yan? Hindi ba't parang ginagamit lang niya si Mr. Henry para umangat?" Napakunot ang noo ni Ana. "Ate Carla, siguro naman hindi ganun si Liza. Kilala ko siya, mabait siyang tao." Umismib si Carla. "Mabait?" "Minsan, Ana, yung mababait sa harap. Sila ang may tinatago agenda." Sabay patong ng papel sa mesa. "May mga resibo akong nakuha. Tingnan mo. Libre ang kape at dessert sa ilang customer." "Guess who authorized it?" Napatingin si Ana sa papel, pero ramdam niyang may masamang plano si Carla. Hindi niya alam kung paano tutulungan si Liza, pero alam niyang kailangan niya ng tiyempo. Samantala, sa mansyon ni Henry, nagkaroon ng simpleng hapunan sina Henry, Eleanor at Lisa. "Lisa, we're lucky to have you," sabi ni Henry habang iniabot ang wine kay Eleanor. Ngumiti si Lisa. "Salamat po, Mr. Henry. Sobrang nagpapasalamat po ako sa inyo. Kung hindi po kayo, baka sumuko na ako noon pa." "Call me Henry," malambing na sabi nito, sabay kindat. Namula ang pisngi ni Liza. Hindi niya alam kung paano tutukon, pero napangiti siya habang tumitingin sa kanilang lamesa. Parang may pamilya siyang natagpuan sa malayo. Habang kumakain, dumating ang isang tawag kay Henry mula sa lawyer nito. "Henry, we need to talk about your estate." "Not now, Walter," sagot ni Henry. Nagbuntong hininga. "I have more important things to focus on." Pagkaalis niya sa telepono, napansin ni Liza ang lungkot sa mata ni Henry. "Okay lang po ba kayo?" tanong niya. Ngumiti si Henry. "Okay lang, just some family matters." Pero sa loob-loob niya, alam niyang hindi magiging madali ang mga susunod na linggo. Lalo na kapag nalaman ng mga anak niya ang tungkol kay Liza.
Kinabukasan, dumating si Liza sa restaurant na may kakaibang tensyon sa paligid. Habang naglalakad papasok, napansin niyang may mga kasamahang nagbubulungan at iba ang tingin sa kanya. Liza, bulong ni Ana habang naglalakad kasabay niya. Mag-ingat ka ha, may naririnig akong plano ni Carla. Ha? Anong plano? Kinakabahang tanong ni Liza. Hindi ko pa alam lahat, pero huwag kang magtiwala masyado kay Carla ngayon. Sumimangot si Liza, pero nagpasalamat kay Ana. Salamat Ana, pero ayokong makisali sa gulo. Sa gitna ng shift, pinatawag ni Carla si Liza sa opisina. Liza, may kailangan akong klaruhin. Bakit ba may ilang resibo na hindi mo siningil sa customer? Bakit may libre kang binibigay? Nagulat si Liza. Carla, hindi po ako nagbibigay ng libre. Nagpapaabot lang po ako minsan ng tubig o extra napkin, pero hindi po pagkain. Ngunit pinakita ni Carla ang mga resibo, peke, gawa-gawa at tinahi-tahi mula sa iba't ibang araw. Explain this, matalim ang tingin ni Carla. Biglang pumasok si Mr. James, ang may-ari ng restaurant. What's going on here? Tanong nito. Mumiti si Carla at nagsimulang magkunwaring biktima. Sir, I'm just doing my job. We have a staff member who's been giving away free food. I'm worried about the losses. Nag-init ang mukha ni Liza. Sir, hindi po totoo yan. Kaya ko pong ipakita sa inyo ang tamang records. Ngunit bago pa makapagsalita si Mr. James, dumating si Henry sa opisina. Hawak ang cellphone at may kasamang abogado. Is there a problem here? Malamig na tanong ni Henry. Mr. Henry, biglang kumambyo si Carla. Kunwaring masigla. We're just having a small management meeting. Mumiti si Henry pero kita ang lamig sa mga mata niya. Good, because I just bought 40% of this restaurant. From now on, I want Liza to be treated with the respect she deserves. Halos mahulog si Carla sa kinatatayuan. Si Mr. James naman, nanlaki ang mata. Henry, you bought into the business? I did, and as part owner, I expect fairness in this place. Nanginig ang boses ni Carla. Bakit, Mr. Henry? Bakit para kay Liza? Tumingin si Henry kay Carla. Because she's the only one here who knows what kindness means. Pagkatapos ng tensyon, naglakad palabas si Liza at Henry sa restaurant. Hindi makapaniwala si Liza sa mga nangyari. Mr. Henry, bakit po ninyo ginawa yon? Tumingin si Henry sa kanya, seryoso. Because I care about you, Liza. And I'm tired of seeing you get hurt. Napaluha si Liza. Hindi ko po alam ang sasabihin ko. Ngumiti si Henry at marahang hinawakan ng kamay niya. You don't have to say anything. I'm here, and I'm not going anywhere. Habang nakaupo sila sa park na malapit sa restaurant, tinitigan ni Liza ang mga bituin. Mr. Henry, kung hindi ko po kayo nakilala, hindi ko alam kung nasaan ako ngayon. Call me Henry, bulong nito. Sabay hawak sa kamay niya. Sa sandaling iyon, parang tumigil ang mundo para kay Liza. Sa gitna ng lahat ng gulo, sa lahat ng hirap at sakit, biglang may katahimikan siyang natagpuan. Katahimikan sa piling ng isang taong punay na nagmamahal at nagpapahalaga sa kanya. Pero sa kabila ng gabing mapayapa, alam ni Liza na hindi pa tapos ang laban. Dahil si Carla, kahit na natalo pansamantala, ay hindi pa bibitaw. At sa susunod niyang galaw, hindi lang reputasyon ang nakataya, kundi pati puso. Lumipas ang ilang araw mula nang bilhin ni Henry ang malaking bahagi ng restaurant. Bumalik si Liza sa trabaho, pero dama niyang iba na ang atmosphere. May mga customer na bumabati sa kanya. May mga kasamang staff na nag-aabot ng ngiti. Pero sa mga suyok ng restaurant, ramdam niya pa rin ang malamig na titig ni Carla. Enjoy it while you can, bulong ni Carla. Minsan habang dumadaan si Liza. Hindi na lang ito pinansin ng dalaga, pero sa loob-loob niya, kabado pa rin siya. Alam niyang hindi pa tapos si Carla. Isang gabi, punong-puno ang Bellows Fine Dining. Dumating si Henry, kasama si Eleanor, na ngayon ay madalas na tulala, pero may mga sandaling maliwanag pa rin ang mga mata. Nakaupo sila sa VIP table at si Liza, bagaman naiilang, ay masayang nag-asikaso sa kanila. Liza, you look beautiful tonight.
Bulong ni Henry nang lumapit ito para magtanong ng order. Nag-init ang pisngi ni Liza pero sinubukan niyang magpaka-professional. "Salamat po, Mr. Henry," sagot niya, nahihiyang ngumiti. Sa kitchen, si Carla ay hindi mapakali. May hawak siyang envelope na kanina pa niya pinipigilang buksan. Ito ang huling alas niya laban kay Liza. Isang liham mula sa mga anak ni Henry. Nagpadala ang mga ito ng ultimatum. Layuan si Liza o maghahain sila ng kaso para ipawalang bisa ang bahagi ng kayamanan ni Henry. Hindi dito direktang laban kay Liza, pero alam ni Carla kung paano ito gagamitin. Ilang sandali pa, nagkaroon ng kaguluhan sa loob ng restaurant. May isang malaking grupo na dumating at walang reserbasyon. Nagalit ang mga customer na may reserbasyon dahil naagawan sila ng mesa. Dahil wala si Carla sa harap, si Liza ang humarap. "Ma'am, pasensya na po talaga, pero fully booked kami ngayon. Baka po pwede kayong maghintay ng ilang minuto habang naghahanap kami ng solusyon." Mahinahong paliwanag ni Liza. "Anong klaseng serbisyo to? Alam mo ba kung sino ako?" Sigaw ng isang lalaking mayabang ang dating. Sa gilid, biglang lumapit si Carla. "Ayan, kita nyo? Hindi kayang ayusin ni Liza ang simpleng problema." Sigaw ni Carla na narinig ng ilang staff at customer. Namula sa hiya si Liza, pero nanatili siyang kalmado. "Carla, I'm handling this." "Oh, really? Bakit nagagalit ang mga tao?" Nising-nisi si Carla, sabay kindat sa ilang nag-oobserbang staff. Biglang tumayo si Henry mula sa kanyang mesa. "What's going on here?" Ahimik ang buong restaurant. Tumayo rin ang ilang staff at naghintay ng susunod na mangyayari. "Henry," mumiti si Carla ng mapanlinlang. "We have a situation and as you can see, Liza can't handle it." Tahimik na naglapit si Henry papunta sa kanila. Tinapik si Liza sa balikat at hinarap ang mga taong nagagalit. "I'm Henry Bennett, malumanay pero matatagang boses nito. I own part of this restaurant and this young lady," sabay tingin kay Liza, "is doing her best to serve you." Tahimik ang lahat. "I suggest you all calm down and let her do her job," dagdag ni Henry. Napahiya ang mga reklamator at tahimik na umupo. Si Carla nanigas sa kinatatayuan. Pagkaraan ng insidenteng iyon, dinala ni Henry si Liza sa tabi at naglakad sila sa labas ng restaurant. Malamig ang hangin at sa kalsadang maliwanag dahil sa mga ilaw ng siyudad, huminto si Henry at huminga ng malalim. "Liza," simula niya, "there's something I need to tell you." Natigilan si Liza. "Ano po yun? Hindi ko na kayang itago pa. My children, they know about you, and they're angry. They think you're only here for the money." "Henry, hindi po." Nanginginig ang boses ni Liza. Nangingilid ang luha. "I know." Hinawakan ni Henry ang kamay niya. "I know you're not like that. But they've given me an ultimatum. Stay away from you, or risk losing everything I've worked for." Hindi makapagsalita si Liza. Ramdam niya ang paghapdi ng dibdib. Pangpaghalo ng galit, takot, at lungkot. "At ano pong plano nyo?" Mahina niyang tanong. Tumingin si Henry sa kanya. Mahigpit ang pagkakahawak sa kamay niya. "My plan is to choose you." Napaiyak si Liza. "Henry, hindi ko po yung kaya. Ayokong mawalan kayo ng pamilya dahil sa akin." Umiling si Henry. "Liza, I've spent my life building companies, earning money, but you're the only one who reminded me what it's like to live." Biglang bumukas ang pinto ng restaurant. Lumabas si Carla, dalang envelope. "Henry, maybe you should read this," mapanuksong sabi nito. Kinuha ni Henry ang sobre, binuksan at binasa ang liham. Tahimik. Hindi umiimik si Liza, nanginginig sa kaba. Pero pagkatapos basahin ni Henry ang liham, pinunit niya ito sa harap ni Carla. "You can tell them whatever you want." Malamig niyang sabi kay Carla. "But you, Carla, you're fired." Nanlaki ang mata ni Carla. "You can't do that. "I can," sagot ni Henry. "And I just did." Umalis si Carla, galit na galit, habang ang mga tao sa loob ng restaurant ay nagsimulang magbulungan. Nang mahimasmasan si Liza, tumingin siya kay Henry. "Bakit po ninyo ako pinili?" Ngumiti si Henry. Pinahid ang luha sa pisngi ni Liza. "Because you're my wife." Nanlaki ang mata ni Liza. "What?" Biglang sumigaw si Henry sa harap ng lahat. "Bitawan niyo ang asawa ko." Napalingon ang lahat ng tao, kasabay ng pagkahulog ng baso mula sa kamay ng waiter. Nagulat si Liza
At bago pa niya maitanong, niyakap siya ni Henry. Liza, I'm sorry I waited this long. I don't want to lose you. Bulong nito sa tenga niya. Dahan-dahang bumulong si Liza. Henry, mahal po kita. Sa gabing iyon, sa harap ng maraming tao, sa kabila ng intriga, galit at balakid. Pinili ni Henry si Liza. At sa puso ni Liza, unang beses niyang naramdaman ang isang bagay na matagal niyang inakala ay hindi para sa kanya. Ang minahal at piniling mahalin sa kabila ng lahat. Akala ni Liza, tapos na ang lahat ng unos sa buhay niya matapos aminin ni Henry ang nararamdaman nito sa harap ng maraming tao. Akala niya, magiging madali na ang lahat mula roon. Wala ng Carla, wala ng intriga, at higit sa lahat, tanggap na siya bilang mahalaga sa buhay ni Henry. Ngunit ang katotohanan, doon pa lang nagsisimula ang pinakamatinding pagsubok. Kinabukasan, maagang nagising si Liza sa tawag ni Ana. Liza, may nakita ka na ba sa social media? Tanong ni Ana, halatang balisa. Bakit Ana? Anong nangyayari? Grabe girl, viral ka. Kumakalat ang video ni Mr. Henry kagabi, yung sigaw niya sa restaurant. Ang daming nagko-comment, may mga nagsasabing gold digger ka raw. Iba raw ang pakay mo kay Mr. Henry. Nanlamig ang katawan ni Liza. Hindi niya inakalang ang simpleng pag-amin ng damdamin ni Henry sa publiko ay magiging sandata ng mga tao laban sa kanya. Sa kabilang banda, galit na galit ang mga anak ni Henry sa balita. Si Margaret, ang panganay, ay agad tumawag sa ama. Dad, what are you doing? This woman, this girl is a waitress. How can you embarrass the family like this? Margaret, malumanay na sagot ni Henry. You don't know Liza. She's not what you think. Oh, we know enough. And we're not going to let this ruin everything you've built. We're coming home, and we're bringing the lawyers. Pagkababa ni Henry ng telepono, napabuntong hininga siya. Alam niyang hindi madali ang laban na ito, pero handa siyang ipaglaban si Liza, anuman ang mangyari. Samantala, si Liza naman ay sinubukang magtrabaho na parang walang nangyayari. Ngunit hindi niya mapigilan ang mga buluman sa paligid ng restaurant. Ayun siya, yung girlfriend ng bilyonaryo. Naku, tingnan mo yan, jackpot ang ate mo. Ano kayang magic ginawa niya? Habang naglilinis ng mesa, biglang nilapitan siya ng isang matandang babaeng customer. You should be ashamed of yourself. Malamig ang boses nito. Women like you are the reason why men lose their minds. Hindi na nakasagot si Liza. Hindi niya alam kung ano ang mararamdaman. Galit ba? Lungkot? O awa sa sarili? Tahimik siyang umalis at nagtungo sa kusina. Doon siya nakita ni Ana na tahimik na umiiyak habang nakatalikod sa pader. Liza, bulong ni Ana. Yakat siya mula sa likod. Kaya mo to. Huwag kang bibitaw. Sa gabi ring iyon, nagpasya si Henry na kausapin si Liza sa mansyon. Naupo sila sa veranda. Tahimik ang paligid, tanging ang inay ng kuliglig at malamig na hangin ang maririnig. Liza, I'm sorry, panimula ni Henry. I should have protected you better. Umiling si Liza. Hindi po ninyo kasalanan to. Ako po yung hindi nakahanda. Do you regret it? Tanong ni Henry. Nakatingin sa mga mata niya. Napatingin si Liza sa kalangitan. Mahal kita, Henry. Pero hindi ko alam kung kaya ko to. Hindi ko alam kung kaya ko maging bahagi ng mundo ninyo. Hinawakan ni Henry ang kanyang kamay. We'll face it together. Ngunit alam ni Liza, sa puso niya, na hindi sapat ang pagmamahal para lampasan ang lahat ng unos. May mga bagay na kailangang pagdaanan, at ang ilan dito ay wala sa kanilang kontrol. Pagkalipas ng 2 araw, dumating sa bayan ang mga anak ni Henry. Si Margaret, si Thomas, at si David. 3 nag-aalalang anak na handang gawin ang lahat para iligtas ang kanilang ama. Nagpunta sila sa mansion, at sa unang pagkakataon, nagkaharap sina Liza at Margaret. So, you're the famous Liza? Malamig na bati ni Margaret. Nakahalokip. Ako po si Liza. Mahina pero magalang na sagot ng dalaga. I hope you realize this isn't a fairy tale. Patuloy ni Margaret. My father has responsibilities, and you don't belong here. Pinigilan ni Liza ang sarili na mapaiyak. Mahal ko po ang tatay ninyo. Hindi po pera ang habol ko. Tumawa si Margaret, puno ng pangungutya. They always say that. Sa sulok ng silid,
nakatayo si Henry. Nanonood sa tensyon. Margaret, enough. Mariin niyang sabi. Ngunit bago pa makapagpatuloy ang pagtatalo, biglang pumasok si Eleanor sa sala. Angel, mahina niyang tawag kay Liza. Napatigil ang lahat. Lumapit si Liza kay Eleanor at niyakap ito. Sa sandaling iyon, kahit papuno ng tensyon ang paligid, nakita ng mga anak ni Henry ang kabutihang loob ni Liza, ang tapat na pag-aalaga niya sa kanilang ina. Pagkatapos ng mahabang araw, nagpulong sina Henry at ang kanyang mga anak. Mahaba ang diskusyon, maraming argumento, at ilang beses pang umiyak si Eleanor habang tinitingnan si Liza mula sa kabilang kwarto. Kinagabihan, dumating si Henry sa apartment ni Liza. Tahimik lang siya at nang makita si Liza, niyakap niya ito ng mahigpit. Liza, they're willing to meet halfway, sabi ni Henry. They want us to slow things down and they want to get to know you. Napaluha si Liza. Hindi niya alam kung matutuwa o matatakot. Pero sa puso niya, alam niyang ito ang simula ng panibagong laban. Isang laban para patunayan hindi lang ang pagmamahal nila, kundi ang sarili niya bilang taong karapat-dapat sa respeto at pagtanggap. Sa ilalim ng malamig na langit, magkahawak ang kamay ni Henry at Liza, nakatingin sa mga bituin. Hindi nila alam kung anong hinaharap ang naghihintay, pero alam nila, sa bawat unos, sa bawat pagbulusok ng problema, may tatlong salita silang palaging ibubulong sa isa't isa. Tapit lang tayo. Ilang linggo ang lumipas mula nang dumating ang mga anak ni Henry sa bayan. At sa bawat araw na lumilipas, unti-unting naramdaman ni Liza ang bigat ng presensya ni na Margaret, Thomas at David. Kahit hindi pa sila hayagang bumabati ng masasakit na salita, ramdam niya ang malamig na tingin, ang bihirang pakikipag-usap at ang tahimik na pagsuri sa bawat kilos niya. Isang hapon, niyaya ni Henry ang mga anak niya sa isang simpleng hapunan sa mansion. Ipinagluto ni Liza ng paboritong pagkain ni Eleanor, pot roast, creamy mashed potatoes, at apple pie na siya mismo ang nag-bake, kahit medyo kinakabahan. Habang nag-aayos siya sa kusina, sumilip si Henry at ngumiti. "You're amazing!" bulong nito, sabay halik sa noo ni Liza. Napangiti si Liza, pero sa loob-loob niya, kinakabahan siya sa magiging takbo ng gabi. Pag-upo nila sa hapag, si Eleanor ay nakangiti habang pinagmamasdan si Liza. "Angel," bulong ni Eleanor, at tila naantig ang puso ng mga anak ni Henry. Hindi pa kasi nila nakita ang ina nilang ganoong kasaya sa matagal na panahon. "Hi Mom," malambing na bati ni Margaret, pero nakatingin pa rin ang mga mata niya kay Liza. Parang sinusuri kung totoo ba ang kabaitan nito. "Liza, I heard you were a nurse back home." Biglang singit ni Thomas habang nagsasali ng alak sa kanyang baso. Nagulat si Liza. Hindi po. Nag-aaral po sana ako ng nursing noon, pero hindi po natapos dahil sa hirap ng buhay. Kaya nagdesisyon po akong mag-abroad." Tahimik lang si David habang nakamasid, pero sa sulok ng labi nito, maubahagyang ngiti. Habang tumatagal ang gabi, unti-unting napapansin ng tatlong anak ni Henry ang kababaang loob ni Liza. Hindi siya nagyayabang, hindi siya nagpapanggap. Pinaglilingkuran niya si Eleanor na may buong puso, hindi dahil sa pera o estado sa buhay, kundi dahil sa genuine na malasakit. Kinabukasan, si Margaret na pinakamatigas sa kanilang magkakapatid ay lumapit kay Henry habang nagkakape sa veranda. "Dad, can I be honest?" Panimula ni Margaret. "Of course," sabot ni Henry. Nakangiti. "I was ready to hate her. Liza, I mean. But last night, I saw something. She made Mom laugh. I haven't seen Mom laugh like that in years." Napangiti si Henry parang may nabunutan ng tinik. "Thank you, Margaret." "Don't thank me yet," biro ni Margaret. "I'm still watching her." Sa tabi ng bahay, nandoon si Liza. Tahimik na pinapanood ang pag-aalaga ni Eleanor sa hardin. Nang makita siya ni David, lumapit ito. "Liza," mahina nitong sabi, "I heard you love plants." Napatingin si Liza, nagulat. "Opo, mahilig po akong magtanim sa probinsya namin. Pero sa apartment, wala po akong lupa,"
kaya bihira na lang. Come! Yaya ni David, dinala siya nito sa greenhouse ni Eleanor na matagal nang hindi naalagaan. Maybe you can help me fix this up? Nagulat si Liza, pero natuwa. Hindi man direkta, pero para sa kanya, isang malaking hakbang iyon patungo sa pagtanggap ng pamilya ni Henry. Habang nag-aayos ng greenhouse, nagsimula silang magkwentuhan. Alam mo, Liza, biglang sabi ni David habang nagtatabas ng damo, akala ko dati, isa ka lang sa mga babaeng makikita sa soap opera. You know, poor girl, rich man, inheritance war. Natawa si Liza kahit medyo namula. Opo, madalas ko pong marinig yan sa mga chismis dito. But you're different, dagdag ni David. You're not here to take anything. Napahimik si Liza. Gusto ko lang pong magtrabaho ng maayos at makatulong sa pamilya ko sa Pilipinas. Hindi po ako nangarap na maging parte ng kahit anong away o intriga. Nagkatitigan sila sandali at sa unang pagkakataon, nakita ni David ang sinseridad sa mga mata ni Liza. Kinagabihan, nagkaroon ng maliit na pagtitipon sa mansion. Nag-imbita ng ilang kaibigan si Henry, kasama na si Mr. James, ang may-ari ng Belos Fine Dining. Sa harap ng maraming tao, kinakilala ni Henry si Liza, hindi lang bilang caretaker ni Eleanor o empleyado sa restaurant, kundi bilang isang taong mahalaga sa kanya. Everyone, sabi ni Henry habang nakataas ang kanyang wine glass. This is Liza. She has brought joy back into our home. Tumayo si Margaret at nag-toast din. To Liza, sabi nito, medyo nag-aalangan, for making our mom laugh again. Nagpalakpakan ng mga tao sa paligid at sa isang sulok, napaiyak si Liza. Hindi dahil sa kahihiyan, kundi dahil sa tuwa at kagaanan ng loob. Kinabukasan, dumating si Carla sa restaurant. May daladalang abogado. Mr. James, I'm suing for wrongful termination. Pasigaw na sabi ni Carla. Nagulat si Mr. James at si Anna na nasa gilid lang. Ngunit bago pa makapagsalita si Carla ng iba, dumating si Margaret at David sa restaurant. Are you Carla? Tanong ni Margaret. Nakataas ang kilay. Yes, sagot ni Carla. Umasta agad ng mayabang. Who are you? I'm Margaret Bennett, daughter of Henry Bennett, the major investor here. Sagot ni Margaret. Malamig ang tono. If you want to sue, bring it. But make sure you have a real case. Otherwise, I suggest you walk away. Namutla si Carla. Hindi inasahan ang pagdating ng pamilya ni Henry. Pumalikod siya, galit na galit, pero wala nang magawa. Sa wakas, natuldukan na ang isa sa pinakamalaking panganib sa buhay ni Liza. Sa huli, habang magkahawak kamay sina Liza at Henry sa hardin ng mansion, lumapit si Eleanor at niyakap si Liza. Sa likod nila, nakatayo sina Margaret, Thomas at David. Nakangiti, nag-uusap tungkol sa pag-aayos ng bahay para kay Eleanor. Sa gitna ng lahat ng sakit, pagditiis at pagdududa, nakamit ni Liza ang pinakaimportanteng tagumpay, ang pagtanggap. Respeto at pagmamahal, hindi lang mula kay Henry, kundi mula sa pamilyang dati ay galit sa kanya. At sa isip ni Liza, habang nakatingin sa lumulubog na araw, isa lang ang nasabi niya sa sarili. Salamat Panginoon, hindi pala ako nagkamaling lumaban. Ilang linggo matapos ang malaking pagbabago sa mansyon, tila unti-unting bumabalik sa normal ang lahat. Si Liza ay mas naging kampante sa piling ng pamilya ni Henry at si Margaret, Thomas at David ay unti-unti nang natututo na kilalanin siya bilang hindi lamang tagapag-alaga, kundi bahagi na rin ng kanilang pamilya. Pero sa gitna ng katahimikang iyon, nag-umpisang lumitaw ang mga senyales ng bagong pagsubok. Isang umaga, habang inaasikaso ni Liza ang almusal ni Eleanor sa veranda, napansin niyang tila wala sa sarili ang matanda. Mrs. Eleanor, ito na po ang kape ninyo. Mahina at banayad na sabi ni Liza. Ngunit hindi sumagot si Eleanor. Nakatingin lamang ito sa kawalan. Mrs. Eleanor? Yumuko si Liza at dahan-dahang hinawakan ng kamay ng matanda. Laking gulat niya nang maramdaman niyang malamig ito at ang hininga ni Eleanor ay tila mababaw. Agad niyang tinawag si Henry. Henry! Henry, please! Si Mrs. Eleanor! Halos pasigaw niyang tawag, nanginginig ang boses. Mabilis na lumapit si Henry, kasunod ang mga anak.
Pagkakita niya sa asawa, kitang-kitang pag-aalala sa mukha nito. "Call the doctor!" Utos ni Henry kay Thomas, habang si Margaret ay lumapit upang suportahan ang leeg ni Eleanor. Makalipas ang 30 minuto, dumating ang family doctor ng Bennett. Tiningnan niya si Eleanor, kinuhanan ng blood pressure, pinakinggan ang puso, at sinuri ang mata. Pagkatapos ng ilang minuto, lumapit siya kay Henry at nag-usap sila ng mahina sa sulok. Hindi makapigil si Liza at lumapit. "Henry, okay lang po ba si Mrs. Eleanor?" Naninilid ang luha niyang tanong. Tumango si Henry, pero ramdam ni Liza ang bigat ng ngiti nito. "The doctor says her condition is declining. It might be time to prepare." Nanlumo si Liza. Napaupo siya sa silya habang napaiyak. "Hindi ko po alam kung handa ako," mahinang bulong niya. Lumapit si Margaret at hinawakan ang balikat ni Liza. "Neither are we, Liza, but we need to be strong for her." Sa mga sumunod na araw, naging abala ang buong pamilya. Si Liza, hindi na halos natutulog sa pagbabantay kay Eleanor. Pati sina Margaret, Thomas at David, nagdesisyong pansamantalang hindi bumalik sa kani-kanilang mga trabaho upang makasama ang ina. Isang gabi, habang pinapalitan ni Liza ng kumot si Eleanor, naramdaman niyang hinawakan siya ng matanda sa kamay. Mahina ang tinig nito pero malinaw ang bawat salita. "Angel? Mrs. Eleanor?" Yumuko si Liza, pilit pinapakalma ang sarili. "Thank you for loving my Henry." Mahina pero punong-puno ng damdamin na sambit ni Eleanor. Napahagulgul si Liza, hindi inakalang sa huling mga sandali nito ay nag-iwan pa ito ng basbas. Sa veranda, pinagmamasdan ni Henry si Liza na nanaalaga kay Eleanor. Lumapit si David at umupo sa tabi ng ama. "Dad," mahina nitong sabi, "I was wrong. We were all wrong. She's family." Mumiti si Henry at humawak sa balikat ng anak. "Thank you, son." Kinagabihan, nagpasya ang magkakapatid na maghanda ng maliit na salo-salo sa bahay para kay Eleanor. Nagluto sila ng paboritong pagkain nito. Nagpatugtog ng musika na paborito niya noong kabataan niya. At pinuno ang sala ng mga bulaklak mula sa hardin. Habang hawak ni Eleanor ang kamay ni Liza, ngumiti ito at bumulong. Beautiful, like a daughter. Lalong bumuhos ang luha ni Liza. Hindi niya inasahan na sa bansang banyaga, kung saan nagsimula siyang walang-wala, ay makakahanap siya ng isang pamilya na magmamahal at tatanggap sa kanya. Ngunit sa gitna ng pag-asa, hindi pa rin nawawala ang mga problemang dala ng buhay. Sa ospital na pinagdadalhan kay Eleanor para sa regular check-up, biglang nakasalubong ni Liza si Carla. Nakita niyang tila galit na galit pa rin ito, kasama ang isang reporter. "Liza!" sigaw ni Carla. "Handa ka na bang ipaliwanag sa media kung paano mo tinangay ang puso ng isang bilyonaryo?" Hindi makapaniwala si Liza. "Carla, please, hindi na ito tama." Ngunit bago pa man makalapit ang reporter kay Liza, biglang dumating si Henry at si Margaret. "Leave her alone," mariing sabi ni Henry, humakbang sa pagitan ni Carla at Liza. "And if you keep harassing her, my lawyers will handle you." Tumalikon si Carla, nanginginig sa galit at sabay hikbi. Hindi pa to tapos. Bago tuluyang lumayo kasama ang reporter, pagbalik sa mansyon, napaupo si Liza sa may hagdan, hinang-hina. Lumapit si Henry at naupo sa tabi niya. "Liza, we'll get through this." Huminga ng malalim si Liza. "Henry, hindi ko po alam kung anong meron sa hinaharap. Pero alam ko pong kaya natin to. Basta magkasama tayo." Hinawakan ni Henry ang kanyang kamay at bumulong. "We'll face everything together." Ilang araw bago pumanaw si Eleanor, nagpaalam ito sa mga anak niya ng maayos. Nagpasalamat siya kay Margaret sa pagiging matatag, kay Thomas sa pagiging mapagkalinga, at kay David sa pagiging mapagpakumbaba. Nang lumapit si Liza sa tabi niya, mahina nitong sinabi, "Thank you for giving me another daughter." Naiyak si Liza at niyakap si Eleanor ng mahigpit. Nang tuluyang lumisan si Eleanor, nagluksa ang buong pamilya, pero may kapayapaan sa puso nila. Sa funeral, nakatayo si Liza sa tabi ng pamilya ni Henry, hindi na bilang empleyado, kundi bilang bahagi ng pamilya. Lahat ng mga dumalo,
mula sa mga kaibigan hanggang sa mga taong dati ay namhusga sa kanya, nakita ang totoong halaga ni Liza. Sa paglubog ng araw matapos ang libing, lumapit si Henry kay Lisa sa may burol. "She loved you, you know?" bulong ni Henry. "And so do I." Lumuhod si Lisa sa harap ng puntod ni Eleanor, pinikit ang mga mata at nagdasal. Hindi lang para sa kaluluwa ng matanda, kundi para sa lakas na kailangan niya sa mga darating pan-araw. Pagkatapos ng libing ni Eleanor, tila nagbago ang hangin sa mansyon ng mga Bennet. Isang katahimikan ang gumalot sa buong pamilya. Ngunit sa kabila ng lungkot, unti-unting namuo ang pag-asa at paghilom. Para kay Lisa, hindi madali ang mga sumunod na araw. Lagi niyang naiisip si Eleanor, ang malambing nitong tawag na Angel, ang mahihinang ngiti at ang mga mata nitong puno ng pagmamahal sa kabila ng sakit. Ngunit alam ni Lisa, hindi siya maaaring manatili sa pagdadalamhati. Kailangang magpatuloy ang buhay. Isang umaga, habang nag-aalmusal sa veranda sina Henry at ang mga anak niya, biglang nagtanong si Henry, "Liza, have you thought about what you want to do next?" Napatingin si Liza mula sa pagkakahawak sa tasa ng kape. "Ano pong ibig ninyong sabihin?" "Your dreams, Liza," ngumiti si Henry. "Naisip mo na ba kung ano ang gusto mong gawin para sa sarili mo? Hindi lang para sa pamilya mo sa Pilipinas, hindi lang para sa trabaho, kundi para sa'yo." Natahimik si Liza. Habang iniisip niya ang tanong, biglang sumingit si Margaret. "Actually, we were hoping to ask you that too. You've been taking care of everyone else. But what about you, Liza?" Nag-init ang pisngi ni Liza. Hindi siya sanay na siya ang tinatanong ng ganon. "Sa totoo lang po, hindi ko pa po alam. Basta ang alam ko lang, gusto ko pong makatulong sa ibang tao. Kagaya ng pagtulong niyo po sa akin." Makailang araw, nagpasya si Henry na bigyan ng bakasyon si Liza. "You need time for yourself," sabi niya. Sabay bigay ng tiket. Napaawang ang bibig ni Liza nang makita ang laman. Round-trip ticket pabalik ng Pilipinas. "Henry, hindi ko po alam kung tatanggapin ko to." "Huwag kang mag-alala," ngumiti si Henry. "Pumunta ka ron, bisitahin mo ang pamilya mo, tapusin mo ang mananaiwan mong pangarap. Nandito lang kami. We're not going anywhere." Umiyak si Liza sa tuwa. Para siyang pinauwi hindi bilang katulong, kundi bilang mahalagang tao na may sariling pangarap. Sa kanyang pagbalik sa Pilipinas, sinalubong siya ng yakap ng kanyang ina, kapatid na si Carlo, at bunsong si Mika. Halos hindi sila makapaniwala sa nakita nilang pagbabagong anyo ni Liza. Blooming, may kumpiyansa, at higit sa lahat, may liwanag sa mata. "Anay, Carlo, Mika," sabi ni Liza habang nagtatanghalian sila. "Hindi lang po trabaho ang natagpuan ko sa Amerika. Natagpuan ko rin po ang mga taong tinuring akong pamilya." "Anak," sabi ng ina niya habang pinipigil ang luha, masaya kami, basta masaya ka. Pero sana huwag mo kalimutan, pangarap mo rin to noon ang makatapos." Pumasok sa isip ni Liza ang hindi pa niya natatapos na nursing course. Lalo siyang ginanahan dahil sa suportang nakuha mula sa pamilya niya sa Amerika at sa Pilipinas. Pagbalik ni Liza sa Amerika makalipas ang 2 buwan, dala-dala niya ang pasya na ituloy ang pag-aaral online habang patuloy na tumutulong sa bahay ni Henry. Isang gabi, habang naglalakad sila ni Henry sa garden, inabot nito ang isang maliit na kahon. "Liza," mahinang sabi ni Henry, "I know life has thrown a lot at you, but you face it all with grace and strength. And I want to face the rest of life with you." Nanlaki ang mga mata ni Liza nang buksan ang kahon. Isang singsing. "Will you marry me?" bulong ni Henry. Naningilid ang luha sa mata. "Henry," nanginginig ang boses ni Liza. "Hindi po ako sigurado kung handa na ako." Ngumiti si Henry. "We don't have to rush. I just want you to know that when you're ready, I'll be here." Huminga ng malalim si Liza at napangiti. "Salamat, Henry. Mahal kita." Sa mga sumunod na buwan, naging abala si Liza sa pag-aaral online, pag-aalaga sa mansion, at pag-oorganisa ng charity events para sa mga kabataan sa komunidad. Si Margaret, na dati ay punong-puno ng pagdududa,
Ngayon ay katuwang na niya sa pagbuo ng mga proyekto. Si Thomas naman ay tumutulong sa pag-audit ng mga finances, habang si David ay nagbibigay ng technical support para sa mga online na fundraising events. Naging inspirasyon si Liza hindi lamang sa pamilya ni Henry, kundi pati sa buong komunidad. Ang dating waitress na pinagtawanan at hinusgahan ay ngayon respetado at hinahangaan. Isang araw, habang abala si Liza sa pag-aayos ng supply donations, lumapit si Margaret sa kanya. "Liza," seryosong sabi ni Margaret, "I need to tell you something." Nagulat si Liza. "Ano po yun?" Tumango si Margaret at huminga ng malalim. "Thank you for saving our family." Nagulat si Liza. Ako po? Hindi po." Ngumiti si Margaret. "Yes, you. You reminded us what family means. You made Dad happy. You gave Mom peace before she left. You made us a family again." Naiyak si Liza sa mga salitang iyon. Hindi niya kailanman inasahan na maririnig niya ito mula kay Margaret. Sa pagtatapos ng taon, nag-organisa si Liza ng isang malaking charity gala na dinaluhan ng mga kilalang tao sa Amerika. Hindi lamang ito para sa pangalan ng Bennett family, kundi para makatulong sa maraming bata, parehong Pilipino at Amerikano. Sa kanyang speech, pinasalamatan niya hindi lang ang mga donors, kundi ang pamilya na nagbigay sa kanya ng pagkakataong lumago. "This," sabi ni Liza sa entablado, "is not just a dream come true. This is proof that kindness, love, and resilience can change lives. And I'm just getting started." Habang tumutugtog ang musika at sumasayaw ang mga bisita, nakaupo si Henry sa isang gilid. Pinagmamasdan si Liza na nakikipag-usap sa mga tao, nagtatawanan at nagliliwanag ang mukha. Lumapit si Liza sa kanya at inabot ang kamay nito. "Henry, dance with me?" Tumayo si Henry, mumiti, at sabay sila lumakad sa dance floor. At doon, sa gitna ng maraming tao, magkasayaw silang dalawa. Simple pero puno ng pagmamahal. Isang bagong simula para sa lahat.